Mga minamahal, ano ba ang dahilan kung bakit may bagyo sa ating buhay? Unang-una, ang sabi ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 6, Sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, talatang 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Amen. palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating katanungan, ano ang dahilan bakit dumarating ang bagyo sa ating buhay? Sabi po ng ating nabasa, mga minamahal ko, dinidisiplina ng Diyos yung kanyang iniibig. Di po ba, mga minamahal? Kasi po kung walang pagdidisiplina, yun sa plano at kagustuhan ng Diyos na minsan gusto nating umalis, lumaya, makatakas sa gusto ng ating mahal na Panginoon, pag walang pagdidisiplina, di po ba, mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Kung hindi ka didisiplinahin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ay mananatili ka sa gayong paraan ng iyong pagsunod sa iyong sariling kalooban. Kaya nga mga minamahal ko, merong tinatawag na pagdidisiplina sa kanyang iniibig upang huwag kang mahiwalay, huwag kang mapalayo. Gusto ng Diyos manatili ka sa plano at gusto sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan yung tapik ng mahal na Panginoon, lahat tayo naranasan yan. Amen po ba? Lahat tayo naranasan na tayo ay naparusahan, napalo, pero sabi ng banal na kasulatan, ito po mga minamahal ko, yung nagbibigay ng 100% na pag-asa na ang paglilingkod natin may katiyakan. Sabi ng Biblia, tayo'y inaaring ganap na mga tunay na mga anak ng Diyos. At magsabi na po sa Lord, alam niyo po yung tawaging ikaw ay anak ng Diyos. Kahit wala ka na ng lahat ng bagay, kahit wala kang material, kahit walang financial, pero pag ikaw ay anak ng Diyos, taglay mo ang lahat ng mga biyaya, mga kapayapaan, pag-iingat, proteksyon ng ating mahal na Panginoon, palagi mong kasama yan. At magsabi na po sa Lord, yung pong dinggin lang ng Diyos, yung panalangin mo, yung po'y napakalaking biyaya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yung ikaw ay naglingkod na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay hindi na po masusukat na biyaya yan galing sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Layunin ng ating mahal na Panginoon yung kanyang panghampas, yung kanyang pagdidisiplina upang manatili tayo sa ating mahal na Panginoon at upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal ko, ano ang dahilan bakit may bagyo sa ating buhay? Mga minamahal ko, yung pangalawa, upang tayo ay saluhin ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Minsan naiisip natin pag tayo may pagsubok, mahal pa kaya ako ng Diyos? Amen po ba? Hindi na yata dinirinig ng Diyos yung mga panalangin ko eh. Parang napakalayo ko na sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yun po yung ating nararamdaman. Kaya nga tignan niyo po mga minamahal ko sa banal na kasulatan. Nung pong si Jonas, siya po ay sumuway at tumakas sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya alam nung siya'y iahagis. Sinong nakakaalam? Paano niya? Hindi niya alam na merong isda na plano ang Diyos na sasalo sa kanya. Amen po ba? Pero ang alam niya, sa mga panahon na yan, nung siya po, mga minamahal ko, ay ready na, ipinakita niya sa mahal na Panginoon, na sa oras na yan ay pinuputol niya na yung kanyang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero tignan niyo po sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kung minsan naiisip na nating tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minsan naiisip natin, mga minamahal ko, sa grabing problema, ay parang hindi na tayo mahal ng ating dakilang Diyos. Minsan sa ating mga taglay na karamdaman, minsan naiisip natin na tila baga ang Diyos ay hindi tumutugon ng panalangin. Ang sabi ng ating katanungan, ano ang dahilan bakit may bagyo sa ating buhay?
Mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, sa gitna po ng mga bagyo, sa gitna ng mga unos na yan, ang sabi, mga minamahal ko, ng kantang Still, mas malaki siya. Sabi ng Biblia, yung kanyang kamay ay patuloy na nakaunat at ang kamay na ito ay patuloy na umaabot, mga minamahal ko, at ito ay humahawak. At magsabi na po sa Lord, mga minamahal, merong Kristiyano sa paglilingkod mo sa ating pinakamabahal na Panginoon na kung minsan ay nagtatanong. May ilan sa mga Kristiyano na nagtatanong at magsabi na po sa Lord. Pero ano po ang nakikita nating solusyon at makikita po nating sagot sa mga bagay na ito? Mga minamahal, kung iyong sasalaminin kung paano ka tinawag ng ating mahal na Panginoon, ano ba ang ginawa ng Diyos noon? Yung ginawa ng Diyos noong mga panahon na kailangan mo siya. At sa palagay po ba natin, yung Diyos na ating pinaglilingkuran noon at ngayon ay hindi pa makakagawa ng bagay na hindi niya nagawa, hindi niya magagawa ngayon na nagawa niya noon? At magsabi na po sa Lord. Tandaan po natin, ang panalangin ng isang mananampalataya, sabi ng Biblia, ang panalangin yan ay nakakaabot sa pandinig ng ating dakilang Diyos. At magsabi na po sa Lord, mga minamahal, nang ikaw ay ibinilang na mga tunay na anak ng ating mahal na Panginoon, ang panalangin mo ay pinakikinggan ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Kung ang panalangin mo ay pinakikinggan, kasama ng pandinig ng Diyos, yung kanyang mga kamay upang hawakan ka sa gitna ng iyong mga pagsubok. At magsabi po sa Lord, bakit bumilang ka ng ilang taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? May 10 years, may 15, may 20 years. Kung ang kamay ng Diyos ay hindi nakahawak sa iyo, ay hindi mo matatawid ang bawat araw ng mga pagsubok sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos, pero nararamdaman mo sa buhay mo na hindi ka pinabayaan, iniwanan, hindi ka pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga sabi po, mga minamahal ko, ng pangatlo, upang tayo ay lumago sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya meron pong bagyo sapagkat nais ng Diyos na tayo po ay lumago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pong mga bagyong ito yung mga panggising ng Diyos. Amen po ba? Kasi po, hindi ka magigising kung hindi mo makikita sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon na meron pong bagyo. At dahil sa bagyong yan at mga unos na yan, diyan po lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Lahat ay magsabi po ng praise the Lord.